proyekto ni DJ sa ni Catherine is it's a transition more than being matured. Transition, oo. Diba, no? Parang... Kaya mas mahirap for them. Actually, mas mahirap for the whole team. Kasi diba, sila DJ at si Kat, nanggagaling sila sa She's Dating the Gangster, Crazy Beautiful You, na sobrang kilig all out. Yes. Diba, yung concerns ng characters, diba, napaka-young. Parang, syempre, kailangan nating alalayan, diba? Alalayan naman na hindi naman, oh, pilit na pilit, oy, mag-mature na kayo. Yes. Diba? Kasi, so may kilig pa rin to, transitioning to light mature. Parang ganun, no? Hindi pwedeng mawala, kasi love story pa rin siya. Yun lang, talagang si Inang from the get-go, from the beginning, ang sabi niya, iba, gawin natin mas totoo. Mas totoo, mas appropriate para sa edad nila. Diba? Yung pagdadaan ng mga problema, kahit pagdadaan ng kilig ng love story. Transition, ang hirap. Kaya tinitimpla. Ang hirap, grabe, hindi ko alam paano ginagawa ni Inang yun. Na yung timpla nung tono ng pelikula, yung timpla nung mga eksena, sobrang binabantayan niya lahat. Kasi nga, transition, hindi siya yung agad-agad. Okay. Alright, Jai? Meron tayong question from Tita Aster Amoy. Tita A. Bago si Daniel at saka si Catherine, yung tatlo muna, si Aiko, Ana at saka si Joshua. Ano ang na-observe niyo kay Kat at saka kay Daniel while filming this movie? Ako po, siguro ngayon, di ko kasi sila nakita nung nakatrabaho ng mga last movie nila eh. Ngayon lang po talaga. Na-observe ko sa kanila ngayon parang seryoso sila sa ginagawa talaga nila. Talagang gusto nilang mapaganda yung movie. At masaya silang tingnan. Ayun. Mukhang in love. Kinikilig ako sa kanila eh. Ana? First time ko sila naka-work, then syempre, bilang fan din ako. First time ko sila kasi nakita sa beses parang nasa location ako. Kataon na daanan ko rin sila. Talaga kahit sobrang pagod ako, wait lang, pa-picture din ako. Tapos siguro ako, ang dami nag-likes talaga. Kasi yung gabi na hindi ako nakatulog yung phone ko. Kaya nung sinabi yung film na talaga, oo naman, go! And ito pa, nung naka-work ko sila, sobrang, kaya sabi nga dahil mabusisi, diba? Pero, as in, may kita mo talaga dedicated sila. Kahit na ilang beses ginagawa. Andun parang may kita mo na tinatry nila na laging the best nila. And very caring. Nung nagkasakit ako, si Daniel, binigyan talaga ako ng gamot. Parang ayaw ko nga inumin. Souvenir na lang. Souvenir na lang to. Souvenir na. Tapos ito pa isa, para sa mga fans. Nakakatuwa kasi kung gano'n sila ka-sweet sa screen, di ba? Maski off-cam, sweet sila. Same pa rin. Galing. Aiko? Ako, ang na-observe ko mas sa kanila is yung pag-uugali nila. Ako kasi naniniwala ko ang acting, natututunan yan. Pero ang attitude ng isang tao, mahirap ipeke yan. So I've said this, with these two stars, I've seen myself in you before, yung popularity nila. But what humbles me is to see them that they don't know that they're that famous. Yung paa nila laging grounded. So that's why, I've said this in my Instagram post. Catherine, I've gained a new baby girl, in Catherine. DJ will always have a special place in my heart. I've always said this to Andre, kung may a-idolin ka na artista sa generation niyo, gusto ko si Daniel Padilla yun. Hindi lang dahil sa popularity niya, hindi lang dahil nandiyan si Captain Luz, at saka si Kuya, Si Do? Yes, Kuya Arlie. Hindi, pero dahil yung attitude nila Kasi hindi mo mabubura yon. Sabi ko nga, ang acting na pag-aaralan yan, pero ang pag-uugali, kahit tumanda sila, dala-dala na yan. And, Catherine, it pays na your mom is still there to take care of you. It keeps you grounded. I will always have these special words for both of you, even after na ito ang magiging first and last movie ko sa inyo. I love you both. Wow! Tribute Tribute daw talaga. Tita A! Okay, my last question siguro.